Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Miguel de la Cruz. Mahigit 30 taon na po akong nakatuon sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Ang aking focus ay hindi lamang sa pagpapanumbalik ng kanilang kalusugan at lakas, kundi pati na rin ng kanilang mahahalagang ugnayan sa natural at marangal na paraan. Ngayon, nais ko pong pag-usapan ang isang bagay na madalas ay binabalewala na lang ang mga pagbabagong nararanasan ng mga kalalakihan paglampas ng edad 60. Karaniwan na po itong kwento, panghihina, pagbaba ng sigla, at yung pakiramdam na parang hindi na ikaw ang dati. Marami ang sinasabihan, normal lang yan sa edad mo. Pero paano kung hindi? Isipin niyo po ito, isang Ginoo, tawagin nating si Mang Ernesto, nararamdaman ang mga sintomas na ito, sinabihan ng kanyang doktor na dahil lang ito sa edad. Ngunit 3 buwan lang ang lumipas, napunta siya sa emergency room. Hindi dahil sa atake sa puso, gaya ng inaasahan ng marami, kundi dahil sa matinding pagbara ng daloy ng dugo sa isang napaka-personal na bahagi ng katawan, isang lugar na bihirang pag-usapan. Hindi lang ang kanyang puso o binti ang naapektuhan. Naapektuhan ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pakiramdam ng koneksyon, lahat ay tahimik na gumuguho habang ang kalendaryo ang sinisisi. Narito po ako para ibahagi ang isang pananaw na madalas nakakaligtaan, hindi palaging ang pagtanda mismo ang pangunahing salarin. Kadalasan, ito po ay dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo. At ang magandang balita, ito po ay isang bagay na aktibo ninyong matutugunan. Ngayon, humanda po kayo sa isang sorpresa. Karaniwan nating iniisip ang itlog bilang simpleng almusal lamang, marahil ay isa pa ngang dapat limitahan dahil sa usapin ng kolesterol. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na kapag inihanda sa isang partikular na paraan, ang itlog ay aktwal na makakatulong magbukas ng inyong mga ugat, mapabuti ang sirkulasyon, kung saan ito tunay na mahalaga at makatulong maibalik ang sigla sa inyong pakikipag-ugnayan na akala ninyo'y nawala na dahil sa paglipas ng panahon. Maaaring simple lang pakinggan, pero ang paraang ibabahagi ko ay base sa siyensya ng nutrisyon na marami pa ring propesyonal sa medisina ang hindi napapansin. Nakakatulong na ito sa mga kalalakihang nasa edad 70 at kahit 1 para makaramdam ng mas malakas, mas masigla at muling konektado. Ipaliwanag ko po ang eksaktong paraan bakit ito epektibo at paano ito gamitin ng ligtas. Mahalaga rin itatampok ko ang isang karaniwang pagkakamali na maaaring tuluyang magpawalang bisa sa mga benepisyong ito at kung bakit napakahalaga na maintindihan ang pagkakaibang ito. Kaya samahan niyo po ako dahil ang ibabahagi ko ay maaaring lubos na magpabago sa inyong pananaw, sa inyong almusal at sa inyong kinabukasan. Bago po tayo lumalim, kung nakikita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito o kung simpleng interesado kayong matuto pa ng mga paraan para manatiling malakas, matalas ang isip at konektado pagkatapos ng edad 60, mangyari po sanang mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga susunod na kaalaman tungkol sa kalusugan na sadyang idinisenyo
para sa mga kalalakihang tulad ninyo. Kung kasama ko pa rin kayo, pakitype po ang 1 sa comments. Kung hindi naman pakitype ang 0. Pinapahalagahan ko po ang inyong feedback at lagi kong nilalayon na mapabuti ang mga mensaheng ito para sa inyo. Ngayong nasimulan na natin itong mahalagang usapan, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim para sa napakaraming kalalakihan na higit sa edad 60. Para maayos ang isang problema, kailangan muna natin itong maintindihan. Isa sa pinakakaraniwan, ngunit madalas na hindi napapansin na hamon na kinakaharap ng mga kalalakihan habang sila'y tumatanda ay hindi lamang pagkapagod o pagbabago sa kanilang kakayahan. Ito ay isang bagay na mas fundamental tahimik na nakakaapekto sa bawat sistema ng katawan, ang mahinang sirkulasyon ng dugo. Ito ay karaniwang pinagdadaanan ng mga kalalakihan na higit sa edad 60. Noong una akong nagsimulang gumamot sa mga kalalakihang nasa edad 60 pataas, napansin ko ang isang palagiang pattern. Halos bawat lalaking umuupo sa aking harapan ay may ibinabahaging parehong tahimik na daing. Madalas siyang humihinto, tumitingin sa ibaba, at saka sasabihin ang tulad nito, "Dok, parang hindi na ako ang dati." Sa simula, iniuugnay nila ito sa edad, binabalewala ito bilang hindi maiiwasang kapalit ng pamumuhay ng lampas sa istinti. Ngunit habang mas malalim kong sinisiyasat, nagpapatakbo ng mga blood test, sinusuri ang paggana ng puso, at nagtatanong ng mga detalyadong katanungan, naging malinaw ang nakatagong katotohanan. Hindi ito pangunahin tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Alam niyo po, habang tayo'y tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay natural na may tendensyang tumigas. Ang panloob na dingding ng ating mga artery, ang endothelium, ay nagiging hindi na gaanong nababanat. Maaaring maipon ang plaque at ang mga mahahalagang daanang ito na nagdadala ng oxygen at sustansya sa buong katawan natin ay nagsisimulang kumipot. Ang prosesong ito ay mabagal, halos hindi napapansin sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, ito'y nagdudulot ng pinsala. Maaari nyo itong unang mapansin bilang palagiang panlalamig ng inyong mga daliri sa kamay at paa. Pagkatapos, maaari ninyong mapansin na mas maagang bumababa ang inyong antas ng enerhiya. Ang paglalakad sa hapon ay maaaring mas nakakapagod. At sa mas personal, maselang mga sandali, kung kailan pinakamahalaga ang koneksyon, maaaring hindi tumugon ang inyong katawan gaya ng dati. Hindi po ito mga maliit na abala lamang. Ito po ay mga senyales. Sinusubukan ng inyong katawan na ipaalam na ang daloy na dating sumusuporta sa inyong isip, sa inyong mga kalamnan, at oo, sa inyong pagkalalaki, ay hindi na dumadaloy ng malaya gaya ng dapat. Ang nakakadismaya ay hindi alam ng karamihan sa mga kalalakihan na ito ay isang bagay na maaari nilang maimpluwensyahan. Madalas nilang inaakala na ang tanging pagpipilian nila ay tanggapin ang paghina na ito o umasa sa mga resetang gamot na ginagamot lamang ang mga sintomas nang hindi tinutugunan ang ugat ng problema. Ngunit nais kong malaman ninyo, bilang isang taong nakasama na ang libu-libong kalalakihan sa landas na ito, mayroon pong ibang paraan. Maaari ninyong suportahan ang inyong sirkulasyon sa natural na paraan. Maaari kayong makaramdam muli
ng mas malakas, mas malinaw ang isip, at mas may kumpiyansa. At nakakagulat, isa sa mga kasangkapan na makakatulong sa inyong makamit ito ay hindi matatagpuan sa bote ng gamot. Ito ay isang bagay na mas simple, isang bagay na marami sa atin ang napabayaan na sa loob ng maraming taon. Ito ang nagdadala sa akin sa maaaring pinakahindi inaasahang bahagi ng ating talakayan, kung paano ang isang ordinaryong itlog ay makakatulong suportahan ang mismong daloy ng dugo na hinahanap-hanap ng inyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano. Kung kasama ko pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, pakisulat po ang uno sa comments para malaman kong kayo'y nakikinig. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na patuloy na lumikha ng nilalaman na tunay na sumusuporta sa inyo. Ngayon magpatuloy tayo sa susunod na mahalagang punto. Pag-usapan natin ang mga seryosong panganib ng mahinang sirkulasyon. Hindi po ito isang maliit na abala lamang o isang bagay na dapat tiisin dahil umabot na kayo sa isang partikular na edad. May mga pasyente akong pumupunta sa aking opisina na nagrereklamo ng malamig na paa, malabong pag-iisip, brain fog o pakiramdam na hindi matatag kapag biglang tumatayo. Ngunit sa ilalim ng mga sintomas na ito, madalas ay may mas seryosong issue na nagaganap. Ang katotohanan, kapag hindi dumadaloy ng maayos ang dugo, naaapektuhan nito ang halos bawat bahagi ng inyong katawan at ang pinsala ay maaaring mas malawak kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang inyong puso ang madalas unang nakakaramdam ng epekto. Kapag makipot o matigas ang mga artery, kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang puso para magbomba ng dugo. Maaari itong humantong sa mataas na presyon ng dugo, mas mataas na panganib ng atake sa puso, at palagiang pagkapagod. Naaalala ko ang isang pasyente, si Roberto, na malusog buong buhay niya. Nag-eehersisyo siya at kumakain ng sa tingin niya'y maayos na pagkain, ngunit palagi siyang nanghihina. Lumabas na ang kanyang mga artery, ay sobrang sikip na ang kanyang puso ay nagtatrabaho ng sobra-sobra araw-araw para lang matugunan ang pangunahing pangangailangan. Hindi katakatakang pagod na pagod siya. Pagkatapos, nariyan ang utak. Ang nabawasang daloy ng dugo sa utak ay nangangahulugan ng mas kaunting oxygen na humahantong sa humihinang kalinawan ng isip, mas mabagal na memorya, at isang uri ng malabong pakiramdam sa sarili. Narinig ko na ang mga kalalakihan na inilalarawan ito bilang pakiramdam na parang nabubuhay sila sa likod ng isang salamin, nandyan pero hindi lubos na nakikibahagi. Nakakatakot itong pakiramdam, lalo na kapag naaalala mo kung gaano ka katalas dati. At syempre, nariyan ang malalim na personal na epekto. Ang mga daluyan ng dugo na sangkot sa sexual na paggana ay kabilang sa pinakamaliliit sa katawan, kaya madalas sila ang unang naaapektuhan. Kapag limitado ang daloy ng dugo, maaaring maging mahirap ang pagkasigla at maaaring magdusa ang pagganap. Ngunit mas masakit pa kaysa sa mga pisikal na pagbabagong ito, ang emosyonal na bigat na dala nito. Nakaupo ako kasama ang mga kalalakihan na nararamdaman na nawalan sila ng bahagi ng kanilang pagkalalaki, na tahimik, na nagluluksa sa isang bahagi ng kanilang sarili na pinaniniwalaan nilang
na wala na magpakailanman. Pero ito ang sinasabi ko sa kanila, ang mahinang sirkulasyon ay hindi nangangahulugang sira na kayo. Nangangahulugan ito na humihingi ng tulong ang inyong katawan. At ang tulong na iyon ay hindi palaging nagmumula sa reseta ng doktor. Minsan, nagsisimula ito sa pagbabago ng isang maliit na bagay, isang bagay na nakikita ninyo araw-araw, ngunit hindi ninyo kailanman pinag-isipan. Maniwala man kayo o hindi, ang susunod na hakbang tungo sa pagbawi ng inyong lakas at pagpapanumbalik ng daloy ng buhay sa inyong katawan ay maaaring nasa inyong kusina lang ngayon. Dito na po tayo papasok sa itlog, isang simple madalas na hindi napapansing solusyon. Kung may nagsabi sa akin, 30 taon na ang nakalipas na isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon at sigla sa mga matatandang lalaki, ay isang bagay na kasing simple ng itlog, baka nagduda ako. Noon, tulad ng karamihan sa mga doktor, tinanggap ko ang pangkaraniwang payo, iwasan ang itlog dahil masama ito sa kolesterol at maaaring makabara ng mga ugat. Gayunpaman sa paglipas ng mga taon at habang mas lumalalim ako sa tunay na resulta sa mga tao, hindi lang sa mga numero sa laboratorio, may nakita akong kakaiba. Nasaksihan ko kung ano ang nangyari nang tumigil ang mga kalalakihan sa pagkatakot sa mga whole foods at nagsimulang alagaan ang kanilang katawan sa mas matalinong paraan. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang pasyente, si Ka Andres, isang 72 taong gulang na retiradong guro, tahimik at may dignidad. Lumapit siya sa akin, hindi dahil may sakit siya, kundi dahil nararamdaman niya ayon sa kanyang paglalarawan na parang hindi na ako buhay na buhay. Namimiss niya ang pakiramdam na malakas, presente at konektado sa kanyang asawa sa paraang dati niyang ginagawa. Pinag-usapan namin ang kanyang mga gawi, ang kanyang tulog, pisikal na aktibidad, mga pagkain. Nang tanungin ko siya tungkol sa almusal, sabi niya, kape lang po at siguro isang pirasong tinapay. Sa loob ng maraming taon, sinabihan siyang iwasan ang itlog dahil sa usapin ng kolesterol, kaya ginawa niya. Ang hindi niya namamalayan at marami pa rin ang hindi nakakaalam ay ang itlog ay puno ng sustansya na direktang sumusuporta sa sirkulasyon at kalusugan ng mga ugat. Naglalaman ito ng choline na tumutulong mapanatili ang integridad ng mga dingding ng daluyan ng dugo. Nagbibigay ito ng arginine, isang amino acid na ginagamit ng katawan para gumawa ng nitric oxide, isang molekula na nagre-relax at nagpapalapad ng mga artery. Ang itlog ay mayaman din sa B-vitamins na tumutulong sa inyong dugo na magdala ng oxygen ng mas mahusay. At kapag galing sa tamang source, yung pasture-raised at organic, kung maaari, naglalaman pa ito ng malusog na taba na sumusuporta sa balanse ng hormone. Nang hikayatin ko si Ka Andres na muling isama ang itlog sa kanyang pang-umagang rutina na inihanda sa tamang paraan, may nagbago. Ilang linggo pagkatapos, bumalik siya, nakangiti. Dok, sabi niya, hindi ko akalain na ang pagkain pala ay makakapagpabalik ng ganitong pakiramdam. At hindi lang siya ang nag-iisang kaso. Ang mga kalalakihan sa buong bansa
ay nagsisimula ng muling matuklasan ang nakalimutang pagkaing ito na pagtatantong hindi ito kaaway, kundi posibleng kakampi. Pero dito po nagiging medyo maselan. Bagamat napakabuti ng itlog, may tama at maling paraan ng paggamit nito. Kung hindi kayo mag-iingat ang parehong pagkain na maaaring makatulong sa inyong mga ugat, ay maaaring lalo pang makasama. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang dapat iwasan at kung paano tiyakin na ang simpleng solusyong ito ay gagana pabor sa inyo. Kung nanonood pa rin kayo at mahalaga sa inyo ang impormasyong ito, pakisulat po ang numerong 1 sa comments. Ipinapaalam nito sa akin na narito kayo at naaabot kayo ng mensaheng ito. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Pag-usapan natin ang isang mahalagang babala, ang maling paggamit ng itlog ay maaaring makasama. Kahanga-hanga kung paanong ang isang bagay na simple at natural ay maaaring maging isang mabisang kasangkapan para sa paggaling o kung hindi maayos ang paghawak isang tahimik na nag-aambag sa mga problema sa kalusugan. Sa paglipas ng mga taon, masyado ko na itong nakikita. Isang lalaki ang sumusunod sa payo na kumain ng mas maraming whole foods, idinaragdag muli ang itlog sa kanyang dieta, tunay na nagnanais na bumuti ang pakiramdam. Ngunit hindi niya namamalayan, inihahanda niya ito sa paraang nag-aalis ng mga benepisyo nito at aktwal na kumukontra sa kanyang katawan. Naaalala ko ang isang Ginoo, si Tomas 68, dating kontratista, matibay pa sa bakal. Lumapit siya sa akin pagkatapos ng ilang buwang pagkain muli ng itlog dahil narinig niyang mabuti ito para sa kanya. Ngunit sa halip na bumuti ang pakiramdam, mas naramdaman niyang mabigat matamlay at medyo mas iritable pa. Kaya pinag-usapan namin kung paano niya ito inihahanda. Pinirito sa vegetable oil gaya ng dati kong ginagawa. Sabi niya, doon mismo natagpuan namin ang problema. Kapag niluluto ninyo ang itlog sa mga matinding prosesong langis tulad ng canola soybean o corn oil, nagpapasok kayo ng mataas na antas ng oxidized fats sa inyong daluyan ng dugo. Ang mga langis na ito, lalo na kapag pinainit sa mataas na temperatura, ay lumilikha ng pamamaga sa mga artery, ang mismong bagay na sinusubukan nating iwasan. Idagdag pa riyan ang karaniwang gawi ng pagsasabay ng itlog sa bacon sausage o iba pang processed meats at pinupuno ninyo ang inyong sistema ng sodium nitrates at saturated fats na nagpapasikip ng mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng inyong panganib sa sakit sa puso. At nariyan pa ang issue ng sobrang pagluluto. Ang pagbabatil ng itlog hanggang sa matuyo ito o pagpiprito nito hanggang sa maging kulay kape at malutong ang mga gilid ay maaaring tradisyonal, ngunit sinisira rin nito ang mga delikadong sustansya tulad ng choline at B vitamins. Ang mismong mga elemento na sumusuporta sa inyong sirkulasyon at kalusugan ng utak ay nawawala sa init. Nakakadismayang kabalintunaan, alam ko po. Sinusubukan ninyong gumawa ng tama at kung walang tamang gabay, maaari kayong hindi sinasadyang kumontra sa inyong sarili. Ngunit ang magandang balita, madali itong ayusin. Sa ilang simpleng pagbabago lamang, maaari ninyong gawing tunay na nakapagpapagaling na pagkain ang inyong pang-umagang itlog. At iyan mismo ang ating tatalakayin sa susunod.
Kaya kung nagtaka na kayo kung ano ang pinakamalusog na paraan para maghanda ng itlog, malapit na ang sagot at baka magulat pa kayo. Ngayon, tuklasin natin ang ligtas at epektibong paraan ng paggamit ng itlog. Kapag naunawaan na ninyo ang potensyal na benepisyo ng itlog at ang mga panganib na dulot ng maling paghahanda, nito, ang natural na susunod na tanong ay, kaya paano ko po ba dapat gamitin ang mga ito? Ito ang bahaging gustong-gusto kong talakayin. Dahil kapag inihanda ninyo ang itlog ng may pag-iingat at layunin, nagiging higit pa ito sa pagkain lamang. Nagiging panggatong ito para sa inyong puso, utak, mga hormon, at sa inyong pakiramdam ng koneksyon sa inyong sarili at sa mga taong mahal ninyo. Ang madalas kong inirerekomenda sa aking mga pasyente ay simple ngunit makapangyarihan. Simulan ang inyong araw sa 2 pasture-raised na itlog, dahan-dahang niluto. Maaari itong poached soft-boiled or scrambled ng dahan-dahan sa mahinang apoy gamit ang kaunting olive oil o grass-fed butter. Ang paraang ito ay nagpepreserba ng mga sustansyang kailangan ng inyong katawan tulad ng choline B vitamins at yung mga malusog na amino acids na sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide. At huwag po kayong hihinto dyan. Pagandahin pa ang inyong pagkain sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang dakok na ginisa o nilagang spinach o kale na mayaman sa natural nitrates na tumutulong magpaluwag ng inyong mga daluyan ng dugo. Maghiwa ng kalahating abukado para sa malusog na taba na sumusuporta sa testosterone at paggana ng utak. At kung gusto ninyo budburan ng kaunting luyang dilaw, turmeric at paminta para sa dagdag na tulong laban sa pamamaga. Maaaring hindi ito mukhang magarbo at maaaring hindi ito mukhang milagrosong lunas, ngunit subukan ninyo ito sa loob ng 7 araw. 1 linggo lamang at baka tunay kayong magulat sa inyong mararamdaman. May mga kalalakihan akong nakausap na nagsabing mas mainit na ang kanilang mga kamay at paa at mas malinaw ang kanilang isip. May isang lalaki pa ngang nagbahagi na mas naramdaman niyang emosyonal na presente siya sa kanyang asawa pagkatapos lamang ng ilang umagang pagkain sa ganitong paraan ng may intensyon. Iyan po ang kapangyarihan ng magandang sirkulasyon. Kapag malayang dumadaloy ang dugo, lahat ng iba pa ay karaniwang sumusunod. Hindi po ito tungkol sa pagsasailalim sa isang mahigpit na diyeta. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng kailangan nito upang gumana gaya ng lagi nitong dapat ginagawa. Hindi ninyo sinusubukang ibalik ang oras. Nililinis ninyo lamang ang mga daanan na maaaring nabarahan sa paglipas ng panahon at pinahihintulutan ang inyong natural na sigla na bumalik. At ngayong alam na ninyo kung paano gamitin ang simpleng pagkaing ito para sa inyong kapakinabangan, oras na para umatras at tingnan ang mas malaking larawan. Dahil bagamat maaaring magandang simula ang itlog, isa lamang itong bahagi ng mas malaking katotohanan. Isang katotohanan tungkol sa pagtanda lakas at ang kasiyasiyang buhay na naghihintay pa sa inyo. Pagsama-samahin natin ang lahat. Konklusyon: kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mahigit 30 taon na pagsama sa mga kalalakihan sa mga huling kabanata ng kanilang buhay,
Ito po yun bihirang sumuko ang katawan sa inyo, maliban na lang kung kayo muna ang sumuko rito. Ang mga hamon na maaari ninyong harapin pagkatapos ng edad 60, ang malamig na kamay, ang pagkapagod, ang mga tahimik na kabiguan na nararanasan sa likod ng mga saradong pinto, hindi po ninyo ito kasalanan. Hindi ito senyales ng kahinaan. Ito po ay mga senyales. Mga senyales na humihingi ng suporta ang inyong katawan ng pangangalaga at ng nutrisyon na mas malalim kaysa sa mga mabilisang lunas o panandaliang solusyon. Sinimulan natin ang talakayang ito na nakatuon sa isang napakasimpleng bagay, isang itlog. Isang pagkaing napakapamilyar, napakaordinaryo, kaya madaling makaligtaan ang potensyal nito. Ngunit ngayon, nauunawaan na ninyo. Hindi lang ito basta itlog. Ito ay pinagmumulan ng choline para sa inyong mga daluyan, ng dugo B vitamins para sa inyong dugo at amino acids na tumutulong sa inyong puso at pagkalalaki na muling magkaisa. At kapag inihanda ito sa tamang paraan, maaari itong maging tahimik, nakakampi sa pagtulong sa inyong makaramdam ng lakas linaw, ng isip at koneksyon, hindi lamang sa inyong katawan, kundi sa inyong buhay. Natutunan din ninyo na ang mahinang sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa discomfort. Naaapektuhan nito ang inyong puso, ang inyong utak, at ang inyong pinakapersonal na mga relasyon. Nakita ninyo kung gaano kadaling masira ang mabubuting intensyon sa pamamagitan ng paggamit ng maling langis sa pagluluto o sa pagsunod sa mga lumang gawi na ay nighttime na pasamanakasam mula sa mga henerasyong walang kaalaman na mayroon tayo ngayon. At ang pinakamahalaga, alam na ninyo ngayon na ang paggaling ay hindi malayong makamit. Hindi ito palaging nangangailangan ng radikal na diyeta o mamahaling paggamot. Minsan nagsisimula ito sa isang kawali, ilang itlog at isang maliit, may kamalayang pagbabago sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili tuwing umaga. Nasaksihan ko ang mga kalalakihang nagbago ang buhay sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ilan sa mga maliliit na detalyeng ito, hindi magdamag, hindi milagro, kundi may intensyon, may pagkakapare-pareho, at may paniniwalang mayroon pa silang maibibigay sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga partner, at sa kanilang sarili. Kaya habang tayo'y nagtatapos, inaanyayahan ko kayong gawin ang isang simpleng bagay. Buksan ninyo ang inyong refrigerator, isipin kung ano ang ilalagay ninyo sa inyong plato bukas ng umaga, at tanungin ang sarili, ano kaya ang mangyayari kung hihinto kayo sa pagtrato sa almusal bilang isang bagay na hindi pinapansin at simulang ituring ito bilang simula ng isang bagay na mas mabuti? Hindi pa po kayo tapos at hindi pa rin tapos ang inyong katawan. Panatilihin nating dumadaloy ang dugo at panatilihing sumasabay ang inyong buhay dito. Narito ang isang aral sa buhay na paulit-ulit kong nakikitang napatutunayan. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay madalas na hindi nagmumula sa paghahanap ng bukal ng kabataan, kundi sa palagiang paggawa ng maliliit at matatalinong pagpili na nag-aalaga sa buhay na mayroon na tayo. Ito ay tungkol sa paggalang sa ating katawan at pag-unawa na ang simple at natural na mga pamamaraan ay maaaring magbunga ng malalim na benepisyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo
Kung meron ditong nagpahinto sa inyo at nagpaisip, mangyari po sanang gawin ninyo akong isang maliit na pabor. I-click po ang like button para mas maraming kalalakihan diyan ang makakita nito. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang mahal ninyo na maaaring tahimik na nahihirapan at kailangang marinig na may pag-asa at mga praktikal na hakbang na maaari nilang gawin. Isaalang-alang po ang pag-subscribe para sa higit pang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda. At tunay ko pong gustong marinig mula sa inyo. Pakiusap, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin kung nasubukan na ninyo ang paraang ito, kung nakaramdam kayo ng pagkakaiba o kahit na nagsisimula pa lang kayong bigyang pansin ang inyong kalusugan. Binabasa ko po ang bawat isa at ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na makaramdam na hindi sila nag-iisa at mas maging inspirado. Hindi lamang po ito impormasyon, ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng mga kalalakihan na nais mabuhay ng may lakas koneksyon at layunin. Ipagpatuloy po natin ang pag-uusap na iyon ng magkakasama.